Tips if you want to visit South Korea. Pag-usapan natin yan. What's up, right people? So right now, I'm here at Seoul, South Korea. Okay. And bibigyan ko kayo ng tips kung gusto niyo rin pumunta rito. So number 1, get your Q code, no? So meron silang website at kailangan ma-fill out mo yun before you go here in South Korea. So bago ka pa lumapag dito, dapat nakapag-fill out ka na ng form kasi importante yan. Tinitignan yan sa immigration. And ang kailangan mo lang naman doon is i-fill out yung mga information mo and to make sure lang din na wala ang COVID, healthy ka, makakarating sa Korea at makakauwi, no? So number 2, kung wala pang Korean won, of course dapat meron ka nun kasi pupuntaan ng South Korea, di ba? So magpapalit ka lang once na makarating ka na ng Incheon Airport, pwede ka ron magpapalit ng pera, no, from peso to Korean won. Better, no? Mas maganda rin na magpapalit ka muna, kung nasa Pilipinas ka pala, magpapalit ka muna ng dollars, no? And then, yung dollars naman, ipapalit mo to Korean won. Okay, maganda kasi na pinapapalit muna natin yung pera natin sa dollars kasi yun yung standard. Maraming tumatanggap ng dollars sa iba't ibang bansa, no? So, yun. Number 3, pwede kang kumuha rito ng pocket wifi or ng SIM card, no? Para sa data connection mo. So, I suggest kung marami kayong gagamit, no, mag-pocket wifi ka. Pero kung solo ka lang naman, SIM card na lang din yung gamitin mo. Okay? So, kung pocket wifi yung gagamitin mo, mas maganda kasi pwede kayong mag-ambagan na mga kasama mo, na mga kaibigan mo, na pupunta rin dito sa South Korea. Okay? And tip number 4, kung when it comes to transportation, mas maganda na mag-train ka o mag-subway ka para mas maatipid ka. Kasi kapag nag-taxi ka rito, nako, sobrang mahal, sobrang pricey din. So, mas maganda talaga na mag-train ka lang. And mabilis naman yung nila dito, yung subway nila dito. And lastly, no, last but not the least, kung pupunta ka ng South Korea, i-make sure mo din na meron ka ng itinerary, no? Alam mo na kung saan ka pupunta para hindi masayang oras mo, no? So, mas maganda mag-download ka ng Klook, makakatulong din yan kasi may mga activity doon na pwedeng makatulong sa'yo kung ano yung gusto mong puntahan dito sa Korea. Yun lang. What's up, right people? So, nandito kami ngayon sa South Korea and naka-check-in kami rito sa Seoul Dragon City sa Ibiseongsan. And yun, first time ko din maka-experience ng electronic toilet, no? So naaatangas siyang gamitin, guys. Huwag yun ang gamitin, hindi. Pero naaatangas siyang gamitin. Pero basahin mo yung label dun sa gilid para naman magamit mo siya ng maayos, di ba? Pero ang hirap kasi hindi ko rin siya nagamay agad, no? And feeling ko ang konti ng lumalabas na tubig kapag alam mo yun, lilinisin mo na yung as mo, yung puwet mo, di ba? Pero at least, di ba, bagong experience. So, ayun lang naman, share ko lang naman, naatangas ang gamitin. Hi guys, so isa pa sa mga tanga moments ko dito sa South Korea, di ba, naka-check na nga kami dito sa Seoul City, Seoul Dragon City, no? Dito sa Ibiseongsan. So, doon sa elevator, no? Yung una kasing tanga moments ko sa toilet, pangalawa naman sa elevator. So, bumaba ako ng elevator kasi bumili ako sa convenience store. Pagbalik ko, siyempre, sumakay na ulit ako ng elevator, no? Nakailang pindot na ako ng number. Hindi umaakyat, hindi nag-goes up. No? Kailangan ko maapunta ng 9th floor kasi doon yung room namin. Which is ito. No? So, hindi ako makaakyat. Buti na lang, nandun yung Koreano. Sinabi niya sa akin na you need to tap your card para mapindot mo yung destination mo na floor.
So, yun yung ginawa ko. Kasi, actually, familiar naman ako. Sa Pilipinas, meron naman ganun. Pero, hindi ko lang... What's up, right, people? So, let's talk about something in Korea. Something good in Korea. So, right now, we're here at Seoul, Korea, no? And ilang days na rin kami rito. And sobrang nag-enjoy talaga kami sa travel, no? Lalo na yung travel incentives namin. Free talaga and VIP treatment. So, talagang wala kaming ibang inintindi kundi maggalala at mag-OOTD lang. So, pagkain, accommodation, lahat, libre lahat yan. So, thank you talaga sa aming company. Anyway, let's go back, no, sa aking topic, no. So, sobrang ganda ng mga traits ng mga Koreano, no. So, isa sa mga nakita ko sa kanila, sobrang linis nila, sobrang discipline nila when it comes to separating the trash, no? Yung mga garbage nila sa nabubulok at hindi nabubulok, talagang nakabalot talaga, and meron talaga silang area kung saan nila ilalagay yung mga basura. And then, isa pa sa mga magagandang traits nila din is, palagi rin sila naka-smile, just like Filipinos, no? When you talk to them, palagi rin sila nakangiti, no? And of course, the third thing na nagustuhan ko sa mga Koreans is, they're very conscious when it comes on the skin, no? So talagang nag-aalat talaga sila ng budget for the skin, no? Para sa kanilang skincare routine, mapababae man o mapalalaki. As in, sobrang fresh nila, sobrang, alam yun, wala kang makikita matigyawat sa kanila. Well, given naman kasi malamig talaga dito sa Korea, no? Pero grabe yung pag-iingat nila sa skin nila. And ano pa ba? Hindi sila I don't know pero parang pansin ko hindi sila ganun kalakas kumain. Talagang kung ano lang yung nakahain, yun lang yung kakainin nila. Hindi sila lumalamon. Hindi katulad ng mga Pilipino, talagang lamon kung lamon. Pero sila tamang kain lang, no? And they really love coffee. Yun na nakita ang number 4, no? They really love coffee. Kasi nga naman malamig dito, so kailangan nila ng hot coffee para talaga kahit paano pagpawisan sila, no? And halos lahat naman nakita kong Koreano, this is the last one, no? Pang-5 nakita ko, lahat sila halos payat, no? So siguro they're very conscious when it comes to their health. Talagang hindi sila kain ng kain hanggat maaari. So yun lang. So, this is only based on my observation, no? So, ewan ko lang. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Ano yung 2 bagay na kailangan mong bilhin if pupunta ka ng South Korea? Pag-usapan natin yan. What's up, right, people? So, ano nga ba yung dadalhin mo kapag ka magta-travel ka dito sa South Korea? So, right now, nandito ako ngayon sa Seoul, South Korea. Naka-stay in kami sa Seoul, Dragon City, dito sa may Ibis Yongsan. And yun, ano nga ba yung 2, no? Sasabihin ko na. Number 1, bumili ka ng T-Money card, no? So, ito yung card na ginagamit nila for the transportation, no? So, i-reload mo lang yon para meron ka magamit kapag ka magsasubway ka, no? And, of course, yung number 2 naman, ang kailangan mong dalhin ay, siyempre, bumili ka dapat ng Type C or Type F. Tama ba? Type F na adapter. Kasi dito sa Seoul, Korea, ang ginagamit nila na saksakan ay yung bilog. 2 bilog. No? Pero, siyempre, much better na meron kang universal adapter para hindi ka nabili ng bili, no? So, ako, in my case, talagang bumili ako ng universal adapter na nandoon na lahat ng socket. Pwede mong i-disassemble. Depende sa bansa na pupuntahan mo. So, yun. Basta dito kasi sa Korea, yung socket na is bilog. Okay? 2 bilog. So, mas maganda talaga na mayroon kang universal adapter para hindi ka na ma-hassle. Kasi, yan yung isa sa mga nakakalimutan kadalasan ng mga bumabiyahe sa ibang bansa, no? So, ayun lang naman. I hope na nakatulong to sa inyo. Be contented but never settle.
Ano nga ba ibig sabihin nun? Pag-usapan natin na. What's up, right people? So, palagi sinasabi ng mentor namin na be contented. Be contented for what you have, but never settle. As in, never settle. So, noong una, medyo nahirapan akong i-process until na ipaliwanag niya sa amin ng maayos, no? So, ang ibig sabihin pala nito, no, na kung ano man yung meron tayo ngayon, right now, kung ano man yung mga achievements natin sa work, sa life, sa business, no? So, be grateful. Maging grateful tayo sa mga bagay na yon, no? Maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo as of the moment. But, merong but, no? Never ever settle. When we say never ever settle, no? You should aim more, di ba? Kapag may na-achieve ka na, what's next? Di ba? Ano ba yung pwede mong ma-level up? So, dapat, no? Kapag tayo ay, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, dapat nagagawa natin yung purpose natin and dapat nag-grow tayo intentionally, no? So, halimbawa ngayon, nakapag-purchase ka ng iPhone, di ba? Nakapag-purchase ka ng gadgets, no? So, sa susunod, next step mo naman, dapat makapag-provide ka ng iPad. Next step mo naman, makapag-provide ka ng MacBook, no? So, example ko lang yun, no? It's not only about the material things, no? Pero ang point ko lang dito is dapat nagre-level up tayo palagi. We should aim more, no? Sa mga bagay na ano pa yung pwede natin ma-improve, ano pa yung pwede natin ma-level up, no? So, halimbawa, yung business mo, no? Consistently kumikita na, no? So, baka naman this time pwede ka na mag-hire ng mga tao, diba? And then, kapag nag-hire ka na ng mga tao at naging stable na, naging okay na, feeling mo, na-stabilize mo na yung system, why not put another franchise, no? Put another branch, diba? So, yun yung ibig sabihin ng be contented for what you have but never settle, no? So, wag tayo mag-settle for rest. Kasi the moment na nakontento na tayo at the moment na hindi na tayo nag-aim ng mas mataas, no? Doon na tayo nagsisimulang maging comfort. And 'di ba, alam naman natin pag sinabing comfort zone, nakamamatay yan. That is the dangerous place. Kaya hindi tayo dapat nagse-settle diyan. Hindi tayo dapat nag-stay sa comfort zone. Dapat lagi tayo nasa courage zone. Dapat lagi tayong nag-aim ng mas maganda pa para sa atin and para sa family natin. Walang mangyayari sa'yo at wala kang mararating kung palagi ka lang mahihiya. Pag-usapan natin yan. What's up, right people? So, maraming mga tao nahihiya. And even ako, no, talagang may mga moments na talagang nahihiya ako. Pero, kapag hindi natin ito nilabanan, yung hiya natin, yung hiya factor natin, hiya moments natin, walang mangyayari talaga. Okay? Hindi tayo magiging successful sa isang bagay. So, for example, gusto mong kumanta, pero nahihiya ka, paano ka magiging sikat na singer? Paano ka kikita sa pagkanta kung nahihiya ka? Magaling ka sumayaw? May talent ka sa pagsasayaw, pero nahihiya ka? Paano mo isa-showcase yung talent mo na yan kung ikaw mismo, diba? Hindi mo pinagkaatiwalaan yung sarili. Pero kahit ano pa ang talents yan, kahit ano pa ang abilities yan, wag natin sayangin yung binigay ni Lord na talent. Kasi, grabe, no? Pag nahiya ka talaga, yung mga talent na yan, hindi mo mapapakita sa tao. And who knows, no? Sa pag-showcase mo ng mga talents mo na yan, may mabago ka rin buhay. May ma-inspire ka ng mga tao. Kung magaling ka magsalita, use it, no? I-maximize mo yung pagsasalita mo para makapag-create ng impact sa ibang tao. And, the more na nakapag-add ka ng value sa maraming tao, the more na nakapag-entertain ka ng maraming tao, money comes after. No? So, hindi mo na mamalayang kumikita ka na pala. And, yung isang bagay na passion mo lang dati, pwede mo na rin pagkakitaan. No? Pero, nag-uumpisa yan kung nangyayari lahat ng mga yan kung hindi ka mahihiya. No? Kasi, ano talaga, yung hiya, yan talaga ang nakakasira sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Diba? Gusto mo magnegosyo pero nahihiya ka magbenta, nahihiya ka mag-alok.
paano ka yayaman, paano ka magiging successful, at paano mo masisimulan yung business mo. Diba? So, dapat tanggalin natin yung hiya natin sa katawan. Sabi nga, diba, walang makapal na bulsa kapag hindi makapal ang mukha. So, ang gusto mo kumapal yung bulsa mo, kailangan kapalan mo din yung mukha mo. Yun talaga yun eh. Tama yun. Kailangan talaga tanggalin natin ang hiya natin sa katawan. Tanggalin natin yung arte natin sa katawan. This is the best time to shine. No? Ipakita mo yung skills mo, ipakita mo yung talent mo. Diba? Kung ano yung meron ka, then pagkakitaan mo yan. I-maximize mo yan. Kasi that is a gift from God. Okay? What's up, right people? So this is a reminder that most of the people fail in life not because they aim too high and miss it, but because they aim too low and hit it. Most of the time, most of the people don't aim any at all. That's it. What's up, right people? So this is Rai, and this is a reminder that you don't settle for less because you deserve the best. Okay?